Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Nang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, "Sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko at buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itong bahagi na ito ng aklat ni Propeta Isaias ay sinulat noon ang mga tao ay napatapon sa iba't ibang lugar. Sila ay natalo ng mga Babylonians at nabihag ng ang mga Israelita. Ang kalakaran noon ay ang mga bansang talunan ay ipinangangalat sa iba't ibang lugar. Ganyan ang nangyari sa mga Israelita. Kaya lubha silang nagdududa sa Diyos. Nasabi nila, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Kailangan silang paalalahanan ng katapatan ng Diyos. Kaya napakaganda ng assurance ng Diyos sa kanila. Malilimot kaya ng isang ina ang sarili niyang anak? Kung mayroon namang ina na lumilimot sa kanyang anak, ako ay hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Ang inyong pangalan ay nakasulat, nakaguhit sa aking palad. Hindi ba kung may gusto tayong maalaala tulad ng kung anong bibilhin o anong number ng cellphone, sinusulat natin sa ating palad? Napakagandang isipin na ang pangalan natin ay nakaguhit sa palad ng Diyos. Kaya ang mensahe ng Diyos ay, sa araw ng pagliligtas, lilingapin kita at tutugunin ko ang paghingi mo ng saklolo. Nangako siya na ibabalik niya ang mga tao saan man sila ipinatapon, sa silangan man o sa timog. Titipunin niya sila at ibabalik sa kanilang lupain. Hindi sila manlulupaypay sa disyerto sa kanilang pagbalik.
Hindi sila magugutom o mauuhaw at hindi sila masusunog sa init ng araw. Tulad ng paglalakbay nila sa disyerto noon na panahon ni Moises. Gayon din ngayon sa kanilang pag-uwi sa kanilang lupain. Papayungan sila ng ulap upang hindi masunog ng init ng araw. Ihahanda sila ng Diyos ng kanilang daraanan. Aalisin ng Diyos, aaliwin ng Diyos ang kanyang hinirang na bayan at sa gitna ng kanilang kahirapan sila ay kahahabagan. Napakaganda ng assurance ng Diyos sa kanyang bayan noong nawawala na sila ng pag-asa sa mga dayuhang lugar na pinagtapunan sa kanila. Ang assurance na ito ay siya ding assurance ng Diyos sa atin. Huwag tayong ma-discourage kahit na dumadaan tayo sa kahirapan at kadiliman sa panahong ito ng mga digmaan at mga banta ng China. Marami tayong problema na kinakaharap, pero alalahanin natin hindi tayo nalilimutan ng Diyos. Hindi ligid sa Kanya ang ating kalagayan. Akala natin ay wala siya. Nandiyan siya at sa parang hindi natin alam, inaalalayan niya tayo. Marami sa atin ay familiar sa kwento ng footprints in the sand. Naglalakbay isang tao sa dalampasigan kasama ang Diyos. Masaya silang naglalakad ng sabay. Ngunit nung lumingon siya, may mga panahon na salip na 2 paris ng paa na nakabakas sa buhangin, may isang paris lang. Naalaala niya na ang mga pagkakataong yon ay yung mga panahon na may problema siya. Kaya tuloy napatanong siya sa Diyos, Panginoon, nasaan ka nung mga panahon na problemado ako? Bakit mo ako iniwan? Sumagot sa kanyang Diyos, kaibigan, hindi kita iniwan. Ang mga bakas na nakikita mo ay ang mga bakas ng paa ko. Kinakalong kita noon. Hindi nang iiwan ang Panginoon. Salamat o Diyos sa pag-ibig mong ganap. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami kinalilimutan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.